Magandang umaga po sa ating lahat. So, after a minute or two po, mag-start na po tayo. So, prepare po natin yung ating mga puso't isipan para po sabay-sabay po tayong mag-alay ng mga panalangin, awitin, para papurihan po ating Panginoon Diyos. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po batiin po natin yung ating mga kapatiran na ating pong mga kasama. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Yan, so napakasarap pong magsama-sama muli para tayo po ay magpuri talaga sa ating Panginoon Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa ating mga buhay. So start pa lang po ng pagising natin sa umaga. So another blessing na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. So ano man po yung mga bigat na nararamdaman natin, mga pagsubok sa buhay, sa mga nagdaang araw, alam po natin na yung ating pong Diyos ay talagang makapangyarihan para tayo po ay tulungan sa lahat ng bagay. So sige po, tayo po ay mag-umpisa na. So bago, syempre, umpisa natin programa. So gusto ko pong batiin ang bawat isa ng happy anniversary po. So 41st anniversary na po ng ating simbahan. 41 taon. Tama po ba yung Tagalog ko? 41 years. So ako po, ayun po, thank you po. Ako po, I'm glad na nag-spend po ako ng at least 16 years kasama sa inyo na taon-taon tayo po ay nagse-celebrate ang ating anniversary. So, 16 years ago, so wala po ako dito. So, thank you po sa pagmamahal ng mga kapatiran. Thank you po. Maraming salamat. Ako po ay busog na busog. Dati po, napaka-skinny ko po talaga. So, medyo malaki-laki tayo ng konti. Healthy naman po, no? Yan. So, thank God po. Maraming salamat. So, kung may mga Bible po tayo, let's turn our Bible sa Psalms 100. Pero po sa Tagalog ko po babasahin. Isang awit ng pasasalamat. Sabi dito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na may pusong nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya'y tunay. Laging tapat, kailanman. So tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo pong grasya sa araw-araw na aming buhay. Yung grace niyo po ay sapat, Panginoon, sa pang-araw-araw namin. That we were able to love one another. That we were able to forgive, Lord, yung mga nagkakasala sa amin. We were able to say your words, Lord. Tell your stories, Father God, sa mga tao na kailangan ng kalayaan. Sa mga tao na naghahanap ng pag-ibig. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagsama niyo sa amin, sa pag-share po ng inyong mga salita. Thank you din po, Lord, that we understand, Lord, na kung wala ka sa buhay namin, malungkot kami, Panginoon. Na kung wala ka sa buhay namin, hindi namin kaya, Lord. Salamat po sa katotohanan na makapangyarihan ka
Salamat po sa katotohanan ng iniligtas niyo ang aming kaluluwa. Thank you. Thank you, Jesus. Salamat po sa pag-ibig niyo today. Nakasama namin yung aming mga kapatiran. We also pray, Lord, yung mga kasama namin na wala pa rito, dalhin niyo rin po sila sa dakong ito, Panginoon, na makasama din po namin sila sa pananalangin at pag-aawitan. Higit sa lahat, sa pakikinig, Panginoon, na inyong po mga salita. Thank you. Walang katapusang pasasalamat. Pagkat walang hanggan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat. Salamat. Tinataas namin ang inyong pong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po tumayo, mga kapatid. Awitan naman po natin ang ating Panginoon Diyos. Praise. Praise God. Yan, maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito na ating sineselebrate yung ating 41 years na po ang BCFC sa tulong ng Panginoon at talagang siya naman po talaga ang humahawak sa atin kaya tayo nagtatagal, kaya tayo naririto. Kaya sa pagkakataong ito, sa oras na ito, naanyayahan ko ang lahat na tayo po'y mag-celebrate. Awitan natin ng Panginoon, i-celebrate natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon, palakpakan natin siya sa mga oras na ito, atin siyang purihin at itaas sa ating buhay. Hallelujah.
kinahawakan mo. Ikaw ang siyang talagang kumilos. Ikaw ang siyang patuloy na naranasan ng bawat isa sa amin. Salamat, O Lord. Dahil sa 41 years, Panginoon, na naniniwala kami at alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Kaya kami nagpapatuloy, kaya kami patuloy na naririto, naglilingkod sa inyo. Patuloy na talagang nais naming makilala ka pa ng lubusan. Nais namin na talagang makanig ka pa namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami nagpapasalamat, gayon din sa mga lahat ng naririto, mga kapatiran namin, mga kasama namin mula simula, Panginoon, hanggang ngayon na naririto pa rin po. Sa tulong mo, sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, Panginoon. Kaya kami nakakapagpatuloy. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin pupurihin, aawitan, sasambahin, Panginoon. Patuloy ka namin na itataas sa aming mga buhay. Patuloy nawa, Panginoon, na kapagkilos mo sa bawat isa, sa mga anak mo, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na talagang maitanghal sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Praise His name. You are forever in my life. You see me through the seasons.
nating itaas ang pangalan ng Panginoon. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. You are beautiful beyond description, too marvelous
Lord. Let us continue to dwell in the presence of the Lord. Patuloy nating namnamin yung kanyang kabutihan, kagandahan loob. Let us be reminded always that our God is a holy God. Talagang wala siyang katulad sa kanyang kadakilaan. Tayo po ay dumulog sa kanya na may mapagpakumbabang puso na talagang siya ang niluluwalhati sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, Ama namin, Diyos ng pag-ibig, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa iyo sa umagang ito. O Diyos, lalo na sa araw na ito na talaga napaka-espesyal sapagkat aming ika-41 anibersaryo ng iglesyang ito, Panginoon. Tunay po na ikaw ang talagang nag-decide upang ito ay maitayo, maitatag. At mula noon pa man, hanggang ngayon ay ikaw ang namumuna dito, Panginoon. Ikaw ang nagpapastol, ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng pangailangan. Ikaw talaga ang nag-iingat, Panginoon, upang kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong plano, sa iyong purpose. Maraming salamat po sa mga taong ginamit mo upang maitayo ito. Nauna na nga si Mr. Carino, lahat ng mga manggagawa. Una na nga si Pastor Hesite at lahat po ng mga naging pastor, mga council members, lahat po ng mga naging membro noon hanggang ngayon at mga supporters namin, even mga kaibigan namin, sympathizers. Salamat po na ikaw ang talagang kumikilos upang mula noon hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo, nagpupugay sa pangalan mo, humahayo, pinoproklama ang kabutihan mo, Panginoon, ang kadakilaan mo, lalong-lalo na ang dakilang katapatan mo, Panginoon. Kami po ay talagang nais magpasalamat, sumamba sa iyo sapagkat kulang ang araw na ito para aming isa-isahin ang iyong kabutihan sa amin, sa bawat isa, sa bawat pamilya na bumubuo ng BCFC, Panginoon. Kung kaya't kami patuloy na tumitingin sa iyo lamang, Panginoon, ikaw na aming pastol, na patuloy mo kaming pangunahan, O Diyos. Patuloy mo pong kasangkapanin, empower, enable, Lord, ang lahat ng iyong mga leaders, mga servant leaders, upang ang iyong purpose ang talagang masunod namin, lalong-lalo na sa aming community, na aming dinadalangin na maraming mga tao pa ang talagang tunay na makaranas po ng iyong mabuting balita, O Diyos. Makilala ang Panginoon Jesus, lalong-lalo na ang paghahari niya sa buhay ng isang tao, na kung saan mula doon ay talagang mararanasan ang kakaibang buhay. Isang buhay na binubukod mo, binabanal mo, Panginoon, at binibigyan mo ng katatagan kahit na sa gitna ng maraming pagsubok, kahirapan, sapagkat ikaw ang hari ng kanilang buhay. At dahil ikaw ang hari ay nakakapanagumpay ang bawat isa, anuman ang aming pinagdaraanan. O Lord, maraming salamat po. Kaya naman po sa araw na ito ay talagang ikaw lamang ang maging sentro ng aming pananambahan. Ikaw po nawa ay maluwalhati sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ang tanging pinakakaasam-asam namin ay mapakinggan ka, Panginoon, makilala ka, maranasan ka palalo, Panginoon, in your own special and in your own gentle way. Nawa po talagang magpakahayag kayo sa bawat isa sa amin sapagkat kung hindi ka namin makikilala, Lord, paano ka namin mamahalin? Kaya nga po yun ang aming dinadalangin na bawat gawain ng iglesyang ito ay maging kapahayagan na iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan upang magkaroon talaga ng pagbabago sa aming puso, Panginoon, magkaroon ng genuine transformation upang ikaw ay tunay na mapakinggan namin, masunod, mapagkatiwalaan, Lord, sa pang-araw-araw naming pamumuhay.
Maraming salamat po, Lord, sa mga tagumpay, maging sa mga pagsubok na dinaanan ng iglesyang ito, mga gabundok na problema na talagang sa pamamagitan mo ay nagkaroon ng tagumpay, O Diyos, sapagkat the battle is yours, Panginoon. The victory, therefore, is always yours, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Dalangin namin ang BCFC mula sa aming mga children hanggang sa mga elderly, Panginoon. Loobin mo po na magkaroon talaga ng spiritual na paglago sa pakikinig na iyong salita, Panginoon, na talagang tumitimo sa aming mga puso sapagkat ang salita mo ay buhay at makapangyarihan, Panginoon. Aming dinadalangin na magkaroon talaga ng bisa ang pangangaral, ang pag-aaral ng salita, ang pananambahan, ang pananalanginan, Panginoon, maging ang aming paghahayo sa aming community upang ipahayag ang kadakilaan ng kaharian mo, Panginoon. Lord, continue to bless us, lead us in ways everlasting, Lord. Guide us always into all truth at unite our hearts always, Lord, sa puso mo upang kami ay hindi mapariwara, hindi maligaw ng landas. Aming dalangin, Lord, na ang bawat araw ay tunay na maging karanasan ng iyong kabutihan, Panginoon. Kaya aming inaalay ang araw na ito, ang nalalabing oras na aming pananambahan, Panginoon. Nawa, ikaw ang madinig. Ikaw ang makita, ikaw ang maranasan na kumikilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Nawa, makita namin, maunawaan namin kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, Panginoon, hindi nakadepende sa aming buhay na madalas po ay talagang nagkukulang kami, nagkakamali kami, nakakalimot kami. Subalit ang pag-ibig mo, sabi nga po sa iyong salita, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Kaya hayaan mo po, Lord, na talagang tumimo sa amin that you are our God, a God of love who always cares for us, who always loves us, Panginoon. Ano man ang aming kinakakondisyon, kalagayan, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat. Mangusap ka po, Lord, sa amin, sa pamamagitan ng iyong mensahero. Nawa po ang bawat salitang titimo, mamumula sa kanyang bibig, ay talagang kikilos na may kapangyarihan sa bawat makikinig, O Diyos. Ikaw ang mapapapurihan, ikaw ang luluhuran, Panginoon, upang tatalikdan ang mga buhay na hindi nakaayon sa iyo. Lord, bless us, speak to us. Maraming salamat po at ang buong pananambahang ito, ang buong selebrasyon na ito, inaalay namin sa iyo, maging ang aming pagsasalu-saluhan mamaya, maging ang mga fellowship. Lord, nawa ay mapuspos kami ng kagalakan sapagkat kami yung mga anak na pinili mula sa makasalanang mundong ito na patuloy mong binabago, Panginoon, inaayos ang aming buhay. Lord, nawa madama namin that truly you are our God, our Father, who cares for us, Panginoon. Bless each of us, Lord. Open our eyes, our hearts, and ears of understanding, Lord. Speak to us, Lord. Maraming salamat po. We give you all the glory, the honor, and the praise. For we pray all of this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Na tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat, Pastor Pong, sa rubdob na panalangin at pagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagkilos ng Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan sa lahat ng tagumpay at kahit sa lahat ng mga pinagdaanan natin ng mga pagsubok. So hayaan niyo po akong pagpahingahin muna kayo saglit, bago ko basahin ang ating passage. Happy 41st Anniversary VCFC. Napakatagal na ng panahon. In fact, mas matanda pa sa akin ang ating simbahan dahil nagkaroon ng pagkilos ang simbahan na ito, ang mga founding members 2 years before ako pinanganak.
welcome po sa ating lahat. Welcome po sa ating mga guests, sa ating mga in-invite din ng mga kasama ko sa Chosen Bible Study. Welcome po sa ating mga kapatid na mga nakasama natin ngayon. At sa iba pang parating, chat ko po kayo. Welcome po sa inyo. Sa mga parating pa po, happy anniversary sa ating lahat. So allow me to just, para makapagpahinga po muna kayo, allow me to just share yung history. Very briefly lang po kasi most of the time binabanggit natin ito, pero para din po sa ilan sa ating mga hindi pa familiar of how our church started. In fact, the church and even until now is a wonderful testimony of how the Lord gathers people from different backgrounds, different people, kinds of people. Noong 1983, there was a certain man called Mr. Herman or German Carino. And isa siyang residente dito nung bago pa lang itong Teachers Bliss Condominium. And isa siyang member ng isang Southern Baptist Church sa may Sampaloc. And he had a leading, nagkaroon siya ng parang pangungusap ng Panginoong Diyos na mag-uumpisa ng gawain dito sa bagong komunidad ng Teachers Bliss Condominium 2. And because of that leading, he listened to the Lord and nag-organize po siya ng ilang mga residente, ilang mga pamilya na makakasama niya noong 1983 sa pag-uumpisa ng Bible study, mga house gathering ng Bible study. And dito maganda, dahil there were other people, families dito sa bagong komunidad na ito noon, na mga galing sa iba't ibang mga denomination, religious groups, but they have one core belief. They are all Christians. They believe in Jesus Christ. They believe in the Trinity. They believe in the trustworthiness ng Biblia. And so they gathered. According sa ating document ng history natin, there were 11 families. There will be more along the way, but yung nag-start daw ay, yun nga, yung Carino, mga Lopez Biron, may ilan dito sa ating mga guests, matatandaan pa siguro si Mami Lopez, may ilan dito makakilala. Tapos, mga Hesite, and then yung Hesite, Ano Nuevo, and then Ano Nuevo Portilla, si Ate Dory, may message pa ako nung isang gabi to remind itong mga members na mga founding members. Then Robledo, sino po ba dito ang representative ng Robledo? Si Ate Akit. And then mga mayor, and then Restar, and then mga Restar, ang dami, and then Porbulan, and then mga Recalde, or Recalde. And then along the way, nagkaroon na ng iba pang mga members like sila Pastor Pong, mga nadagdag sa ating sa munting pagsasama na yan, and regularly nagsasama-sama sila to study the Bible. And si Mr. Carino, Pastor Samuel Hesite, and si Mami Lopez, they nagpapalitan sila to lead the Bible study. So a year after, in 1984, that's 41 years later, the Bible study group na inumpisahan nila ay naging house worship, naging fellowship group na nananambahan na together, at nagkaroon sila ng opportunity na magpaalam na gamitin ang itong chapel na ito. And yung Bliss Ecumenical Chapel, nagkaroon na ng Sunday school, So by God's grace, nagkaroon ng agreement between yung Tarhay, yung mga kapatid natin sa Catholic group, and then yung BCFC, yung Bliss,
yung group na yon, hindi pa nila tinatawag ang sarili na BCFC, ano. And nagkaroon ng scheduling, ano, sa paggamit ng chapel na ito. Now, on the second Sunday of February 1984, that's second Sunday ngayon, di ba? Kaya ito yung ating naging tradisyon na ipagdiwang ang anibersaryo sa tuwing second Sunday ng February. Dahil sa second Sunday ng February 1984, the fellowship ay pinangalanan na Bliss Christian Fellowship Church ay nagkaroon ng pinakaunang worship service dito sa chapel. Immediately after that, nagkaroon ng council inorganized at ang pinakaunang chairman ay si Mr. Carino. Eventually, the following year, na-register na rin agad sa SEC. No, na ito yung kagandahan, ano, ng paglatag ng foundation. Ano, talagang year by year, nailatag yung foundation, Bible study, paggaganapan ng worship, and then syempre yung compliance sa gobyerno. No, na-register siya sa SEC. And around that time, before 1987, dumating sila Pastor Pong. Ano. Si Pastor Pong ay isang 85, ano, isang regular member pa lang noon, nag-uumpisa na rin. Pero maalab na maalab sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Especially, he had been a member na rin ng isa pang church, ano, before. And then, nagkaroon ng agreements, ano, nagkaroon ng plans, agreements, at na-install si Pastor Sam Hesite, ano, as to lead dito from 1991, ano, and then kaya lang hanggang 1994, nagkaroon siya ng bagong assignment sa ibang distrito ng kanyang denomination, which is the United Church of Christ in the Philippines, ano. And affiliated din that time ang simbahan nito sa UCCP. But by 1995, nagkaroon ng permanent pastorate kasi between those years, mga invited speakers lang, ano, from different groups, different churches ang nagli-lead ng pananambahan, pero ang leadership ng BCFC that time was already solid, ano. Nagkaroon na ng parang commitment to maintain its ministry, to look towards maturity, and then syempre yung core na paninindigan sa Biblia. And so, by 1995, nagkaroon ng young pastor na sa pangalan na si Pastor Dave, ano, si Pastor Dave Romano, at nag-serve siya sa simbahan ng around 6 years, ano. And sa second phase na yun, ano, sabihin nating second phase ng second generation, dumami din, ano, nag-boost din yung mga young people, nag-boost din yung iba pa mga ministries. And during his term, isa sa mga, not because of him, but because of all the leadership, ano, not just because of him, but all the leadership felt like we need to be more committed sa spirituality, sa maturity, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananambahan sa Panginoon. And by 2000, they decided to be independent, to have more freedom, and freedom and focus sa pag-aaral ng salita, pagpo-proclaim ng ebanghelyo, and paglago ng mga membro sa pagkilala sa Panginoong Jesus. And the following year, naging independent ang BCFC. And then the following year, because of some kailan ba to? The following year, during 2000, nagkaroon na ng mga pagbabago dahil sa independence, And then eventually, during that year, nagkaroon din ng changes sa leadership, And even yung young pastor na si Pastor Dave, had to leave the church for some personal and other career
opportunities and some personal din na reasons. So, someone had to step in. Someone had to lead. By that time, si Pastor Pong had been the chairman of the council for so many years. Dekada na, Pastor, ano? And then the whole church, the whole leadership decided and agreed and affirmed that God is calling Pastor Pong to be the lead pastor after Pastor Dave. And 20 years, Pastor Pong. By God's grace, faithfulness ng Panginoon sa simbahan at sa buhay at pamilya ni Pastor Pong. He and his family served the church for 20 years. And until now, he's serving us. 20 years dahil nung nag-step down siya as senior pastor at nag-retire. But until now, he is serving with us sa church as, sabi nga, Pastor Emeritus and as co-elder ng ating simbahan. And that's in 2021. And it's in 2021 also I became the lead pastor. But in 2013, I became the associate pastor. Pero nung 2025, backtrack tayo. We also became part of a bigger fellowship group, a bigger association, the Conservative Baptist Association of the Philippines. And for 20 years, we have also become its member and an active member even, to the point na si Pastor Pong ay naging officer ng regional council ng ating association, and until now ako naman po ay active member and active officer din ng ating association. So the church continues to set its sight to its vision and mission in the furtherance of the kingdom of God. That's what it says dito sa ating document. So, since 2005, and then the mga remaining years na nababalikan pa natin, naaalala pa natin, yun lang ang ating goal. Ang mas maging tapat pa sa pagkilala sa Panginoon at sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagpuproklama at pamumuhay ng Ebanghelyo. And napaka-tapat ng Panginoong Diyos. That we have also witnessed a lot of struggles. Hindi lang witness pala, pinagdaanan ng mga struggles, pinagdaanan ng mga budget deficit, legal problems, kahit yung mga ilang mga masasakit din na pinagdaanan natin, like losing some of our members na matagal na nag-serve, like pagkawala nila Mamang Carino, sila Ninong Vic, eventually, those are some of the things na pinagdaanan pa natin itong mga nakaraang mga taon, in the past 20 years. But then, the Lord was faithful. The Lord always provided for our needs during those times, during those years. And here we are now, still worshiping the Lord, still serving Him and one another, still committing to know Jesus Christ so that we can obey Him with all our lives and proclaim Him in all our lives. Maraming salamat sa Kanya. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoong Diyos sa 41 years na Kanyang pagsama sa atin. And it's just amazing how napaka-imperfect ng ating simbahan. Pero if you ask the members, even those na mga nag-abroad na or napunta na sa ibang ministries, o napunta na sa ibang mga lugar, how the Lord used this fellowship to impact their lives, so that their lives can be fruitful, can be more meaningful, and syempre, secured sa Panginoon. And yun ang ating legacy, that many people and families have been impacted, influenced, and blessed by the Lord through those years na kumilos siya. And we are praying for more years that God will bless many people
call many people, use many people for His kingdom through our ministry. And very apt na ating patuloy na pag-uusapan ang simbahan. Dahil ang ating topic sa buwan na ito ay our lives or the life in the local church. Ang buhay nating mga membro, nating mga Kristiyano sa loob ng isang lokal na simbahan kagaya ng BCFC. And ang ating tema sa pangkabuang taon is all in the name of the Lord. Paano nga ba ang buhay sa loob ng isang simbahan kung ito ay gagawin, kung ito ay papamuhay sa ilalim ng paghahari ng Panginoong Jesus? Paano nga ba tayo mamumuhay, kikilos, makikipag-ugnayan at maging aktibong membro ng BCFC? What is it like? How does it look like? And last time, we have emphasized yung design ng simbahan. Yung disenyo ng simbahan kasama yung kung paano niya pinagsama-sama ang iba-ibang mga membro na may kasamang iba-ibang mga kakayanan na binigay din ng Panginoon. At yun ay ang disenyo ng Diyos, yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang kagagawan. It is His design, therefore it is will, and it is His work. So to go against it is to go against the will, the work of the Lord. Yung disenyo ng simbahan. So today, titignan naman natin, ang disenyo na yan ay merong purpose, merong objective, merong nais marating. Nais marating. Kung kayo ay isang conscious sa inyong health, at nais, kahit wala naman kayo nararamdamang sakit, nais yung magkaroon ng regular check-up. Meron tayong tinatawag na annual physical exams, or check-up, Yung iba naman, mas regular pa kaysa sa annual, just to know kung ano na yung kondisyon ng kanyang pangangatawan. And when you go to the doctor, alam natin kung anong mga chine-check na usual ng doktor, There are signs, there are indicators na nais matignan ng doktor kung tayo ay malusog. Kung tayo ay malakas pa at walang sakit, at kung meron man, kailangan matugunan. There are certain figures na kailangan tignan, like yung temperature mo, yung heart rate mo, yung blood pressure mo, yung oxygen mo, yung saturation ng oxygen mo, yung yung basta nakikita mo sa oxygen, Then general appearance mo, titignan yung balat mo, titignan yung dila, papakigan yung likod mo, yung chest mo, at marami pang iba. May mga certain figures, na kailangang maabot. Like yung sa blood pressure mo dapat na within the range. At pag nandun ka na, kailangang i-maintain. Tama po? Like for example, sa oxygen, dapat ang pinaka-healthy is 95 to 100. Tama po? Pag medyo bumaba ng konti yan, medyo okay pa. Pero pag nasa 80s na yan, alam nating may problema. Natatandaan ko nung may COVID ako. Unang COVID ko, malala. Nasa 86, 84, 82 na yung paghinga ko at punuan ng mga ospital na kailangan ko nang buksan yung bintana at doon pilitin ko huminga ang sarili ko. Kasi pag tumigil ako, mukhang wala na ako aabutan kinabukasan. So, that's how important na yung mga indicators ay maabot natin at ma-maintain. Or, kung wala pa man, papunta tayo doon. And that's what is also true sa ating simbahan. What do we need to check to know na we are healthy spiritually sa ating lokal na simbahan? What do we need to make sure na we are on the right track, na nandun tayo patungo? Last month, pinag-usapan natin yung focus as individuals. And then last Sunday, we started with one of the indicators, na ang simbahan ba ay binubuo ng mga iba't ibang mga membro na kumikilos at nagtutulungan gamit ang kanilang kalakasan at kagalingan na bigay din ng Panginoong Diyos. But today, we will see a few more indicators. Actually, kasama yung last Sunday dito, pero
we will move forward sa iba pang mga bagay na binanggit dito. Bakit po ito mahalaga? Well, kung hindi mo alam kung anong indicators o anong goal na nandun ka, baka kung ano-ano lang gawin ng isang simbahan. Like for example, kung hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng isang healthy na tao, wala ka rin pakialam sa iyong katawan. Kung ano-ano lang iniinom mo, kinakain mo, kung ano-ano lang, hindi ka, you don't care. It's fun, masaya, o nakaka-addict yung ibang mga bagay, pero hindi nakakaganda sa katawan. The same way that the church can do a lot of things na masaya, nakaka-addict, ibig sabihin, parang ang sarap ulit-ulitin, nostalgic even, na minsan kahit na wala naman yung point ng purpose, gusto mo lang siyang ituloy-tuloy. The church can be like that. Without checking if all these things are actually bringing us towards that goal or toward the goals that had been set for us or yung dinisenyo sa atin ng Panginoon. So with that, mga kapatid, I would like to invite you all to stand. Basahin po natin ang isa sa mga pinakapaborito kong passage sa New Testament about the church. And I have been preaching on this, I think, 2 or 3 times already sa ating simbahan. And sabi ko nga, sabi ko sa sarili ko, nais kong mas i-simplify pa ito and to check if there can be other insights that can be discussed. Basahin po natin Ephesians chapter 4, 11 to 16. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 16. Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. Now, napapaloob po ito sa mas malaking konteksto, pero ito po ang ating focus sa umagang ito. Basahin ko po mula sa New International Version. Verse 11 ng chapter 4, it was He who gave some to the apostles. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. To equip or to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Praise be to God. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Now, it's a bit confusing pala na ang gamit ko sa physical Bible ko ay lumang NIV at ang gamit ko sa sermon preparation at pag-aaral ay bagong NIV. So, mayroong mga certain words na nagdi-differ. Like yung equip tsaka yung prepare. Mas specific pa pala tong equipping sa bagong NIV. So, kung natatandaan niyo po yung mensahe no karaang Sunday, it's about sabi ng isang parte ng katawan na yung mata sa tenga na hindi kita kailangan, or na hindi naman ako mata kaya hindi rin ako kasama dito, And we have emphasized back then ang napakahalaga ng pagkakaiba natin at ng mga kakayanan natin
that we all matter in this community called the church, in this body, of Christ. And dito sa binasa natin, dinaanan din yan. There are overlaps, like yung sa verse 11, Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, and even verses 9 and 10, and backwards pa na verses, nag-overlap doon sa First Corinthians na ating tinapik, chapter 12 last Sunday. It's about ang daming mga iba-ibang kakayanan, iba-ibang tao na biniyayaan ng Diyos ng kakaiba din na kakayanan so that the whole body can benefit. At bakit daw ito? Bakit? Well, dito, unang-una natin makikita na indicator natin is that the church must work together towards being united in our beliefs and being. Ang ating simbahan ay dapat nagtutulungan upang mas maging isa o nagkakaisa. Saan? Pwedeng magkaisa ka sa ibang bagay, pwede ka magkaisa sa kasamaan, pwede naman yun at nangyayari nga yun. Pero saan? Ang sinasabi dito is united in our beliefs and being. Sa pagiging tao, being, united in our beliefs and tayo bilang isang katawan ni Kristo. So when I say that the church must work together, magtulungan sa pagkilos, makikita natin dito sa sinasabi sa verse 11 ng 12. Sabi dito, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Before that, sinabi niya rin yan na, sinabi din ni Paul na, to each one of us, grace has been given. Meaning, to each, sa lahat ng miyembro ay may binigay na biyaya sa konteksto ng kakayanan. Specifically sa tinatawag na spiritual gifts o mga kalakasan sa pagkilos o paglilingkod o sa kung ano pa mang gawaing Kristiyano. At then sabi ni Paul, so nagbigay daw ang Panginoong Jesus ng mga apostol, mga propeta. Ito ay sa konteksto nila bilang early church. Huwag na natin pagdebatehan ang mga apostol at ang mga propeta, kung nag-i-exist pa ba sila ngayon o ano pa man. Ang konteksto nila ay early church. The apostles were there. The prophets were there. Meaning yung mga naglalahad ng salita ng Diyos. And those are the top of the mind na things na pumasok agad sa isip ni Paul. But what he wanted to say ay nagbigay ang Panginoong Diyos, nagbigay ang Panginoong Jesus ng mga specific na kakayanan. Maliban pa dun sa kakayanan ng bawat isa, specific na kakayanan, some might say leaders, or servant leaders itong mga taong to na binanggit dito. At sila daw ay ibinigay, sabi sa verse 12, to equip His people for works of service. To equip His people for works of service. And in-emphasize ko na ito I think 2022, about the ministry of the church, that ang goal ng simbahan is that ma-equip ang bawat isa. At bakit i-equip ang bawat isa? Para ang lahat ay maglilingkod. Sabi dito, to equip His people for works of service. Ibig sabihin, mali pala yung pananaw minsan na kaya tayo nag-i-install ng pastor, kaya tayo nag-i-install ng mga elders, kaya tayo nag-i-install ng mga deacons, kaya tayo nagtatawag ng council o board of trustees para sila ang mag-serve. Minsan di ba ganon? Tama po? Nag-i-install tayo ng, kunyari, sa gobyerno. Nag-i-elect tayo ng mga leaders dahil gusto natin, paglingkuran nila tayo. Pero iba kasi ang setup ng simbahan. Ang sabi dito, tinawag yung mga yan, yung mga tinatawag natin na leaders, to equip His people for works of service. Meaning, totoo,
in-install natin yung mga yan, tinawag natin yung mga yan, kinonfirm natin ang leadership ng mga yan. To serve, yes, they will serve. Sa papaanong paraan? To equip God's people for service. Meaning, mahalaga o goal pala dapat ng lahat ng bahagi ng simbahan ay maglilingkod. At ang mga leaders, isa sa mga priorities ay maihanda ang bawat isa sa paglilingkod. Hindi audience para panoorin yung mga naglilingkod. Di ba? And ironic pa nga na sa Bisaya, ang service sa Tagalog, ang service ay paglilingkod. Sa Bisaya, ang lingkod ay nakaupo. Ano? So, hindi pwedeng may naglilingkod habang kayo ay nakalingkod. Ano? Pero kidding aside, everyone must serve. Everyone must arrive to a point that you are exhausting, ginagamit mo ang iyong kakayanan. Na ang Diyos din naman na nagbigay, sabi sa verse, sa mga naunang passages, na ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng grasya sa bawat isa. Pero that's just part of the goal, Part of the goal. Kasi ang sabi ko nga yung goal. Ano ba sinasabi dito na goal ng text o sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, to equip his people for works of service, at ito na nga yung goal niya, so that the body of Christ may be built up. Nang maihanda sa paglilingkod ng mapagtibay ang katawan. Hanggang, ito na yung patuloy pa na paglilitanya ng goal, hanggang until we all reach unity in the faith. Until we reach unity in the faith. Magkaisa sa pananampalataya. Now, we can include a lot of things sa pananampalataya natin, pero base sa konteksto, Paul was focusing sa core beliefs. Actually, was mentioning, sinasabi pa nga niya dyan sa verse 4, There's one body and one spirit, just as you were called to one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. He was talking about the core beliefs. Naniniwala ka ba na si Jesus walaan na sa konteksto nila, henerasyon ng henerasyon na henerasyon, pinaninindigan nila ang kaisa-isang Diyos. At ngayon na dumating sa kanila ang Panginoong Jesus, ito ay mas lalo pa nabigyan ng kabuluhan at nabigyan ng paliwanag dahil kay Jesus. Kaya nagtuturo si Jesus at nagtuturo ang mga apostol. At sa panahon nila, dali pang mag-focus sa mga katuruan. May mga variations siya at may mga nuances, pero karamihan sa kanila ay tinuruan mismo ni Jesus. Meaning, wala pa masyadong mga tinatawag natin na mga iba-ibang denomination, organization, association. Sa ngayon, it can be very challenging. Not because denominations and associations and organizations are necessarily a bad thing, hindi naman. Dahil kasama din yon sa variation of giftings and grace na binigay sa atin ng Panginoon. And we can all learn from each other as one community of God. So ang challenge sa atin sa mga panahon na to, especially when we were formed, yung Bliss Christian Fellowship Church, they came from different backgrounds, pero nagkaisa sila. It's a challenge to maintain that unity sa core beliefs. Meaning sa kung ano talaga tinitindigan natin. Sa panahon nila Paul, there is one major core belief na handa nilang ikamatay. That Jesus is Lord. That's one.
Marami pang iba. Like, mga Hudyo rin naman to, pag sinabi nilang marami ang Diyos, ikakamatay din nila yun. Handa silang mamatay na ipaglaban ni isa lang ang Diyos. So meaning, it's important mga kapatid that we continue to discuss, to learn, to hold firm to our core beliefs. Ano? Kaya mahalaga na pag-usapan pa rin ang mga doktrina sa simbahan. Dahil yan ang paalala sa atin ni Apostol Pablo. Bakit kailangan pag-usapan yung doktrina? Mamaya, merong relevance. And then, sinabi ni John, in the knowledge of the Son of God, sa pagkilala, sa pagkaalam, sa kung paano ka nakakaunawa sa Son of God, which is Jesus. Siyempre, nung binanggit yung Son of God, pwede naman banggitin yung Christ, o pwede naman banggitin yung Jesus. But specific yung Son of God, meaning there's certain truths about Jesus, that Him being the Son of God, that we need to understand. Of course, it will be a long discussion kung ano pa man yan. Still, ang point dito is doctrines, mga teachings. What about teachings about Jesus? Him being the Son of God. So, may focus, there's a centeredness. Merong focal point. Merong crux of the matter. At yun si Jesus Christ. He is at the center. To be centered on Jesus sa lahat ng discussions on doctrines. Sa pag-aaral. And that should be, I'm very passionate about it, pero we should all be passionate about it. Tama po? Kasi hindi lang naman ako o isa ang sinasabi dito eh. We should all be passionate in knowing Jesus. Meaning in understanding our faith in the light of Jesus. And then, sabi dyan ni Paul, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Or, sa ibang translation, complete. Or sa ibang translation, perfect. Or yung pinanggalingan niya na word from Hebrew, kasi Griego to, ang katumbas niyan is telos, which is complete. Ang dami kasing baggage ng word na perfect eh. Pero the best translation should be complete. Mature. To be mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. So there's a goal to be matured. Yung pagsiserve ng bawat isa is so that everyone together, we will mature together. So we will work together towards being united in our beliefs and in our being. Collective na being, hindi individual na being na pagkatao, kundi us as a being. Because the church should be alive, It's a being, it's an organism. So, ang nakita ko dito kagandahan, sabi ni Paul, ang dami daw iba-ibang mga biyaya, iba-ibang mga leaders, iba-ibang kakayanan, iba-ibang gifts na binibigay sa mga miyembro. So there is diversity. May pagkakaiba. And yet, while affirming the diversity of members and their gifts, Paul asserts that this diversity is actually important for the unity and maturity of the whole church. Yung pagkakaiba ng lahat. Sa kakayanan, sa background, at sa marami pang bagay, napakahalaga pala nun sa pagkakaisa at sa paglago ng simbahan. Samantalang may ibang mga grupo na ipipilitin nila na magmukhang isa, na isa ang gagawin, isa ang kakayanan, at minsan isa na lang ang kumikilos. But it's actually important na marami ang kumikilos, iba-iba ang kumikilos, at iba-iba ang kakayanan. It's crucial for the unity. Unity nga, it doesn't mean na parehong puti, na parehong itim lahat, o na parehong gupit lahat, o na parehong ngiti lahat.
o parehong pinagdadaanan lahat, o income status ng lahat, o class ng lahat, na dapat nandito ka lang sa status na to ng society, certain amount, middle class pataas or what, or middle class lang to, or young people lang to, or mga adults lang to, But the diversity is actually important sa pagkakaisa ng simbahan. Anong pag-iisahin mo kung hindi magkakaiba? Tama? There's unity and there's maturity of the whole church. And then binanggit dito si Paul na isa sa mga immediate and important result. Immediate meaning ito agad ang maiisip mo, ito agad ang mangyayari kapag hindi ito nagawa, and important siya. Sabi sa verse 14, "Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people and their deceitful scheming." Ang ganda na example ni Paul, actually yung metaphor ni Paul, yung illustration niya, gumamit siya ng dalawang bagay agad dito. Infants, tapos yung dagat or tubig, Hindi ka na daw magiging bata. Hindi na daw tayo pala magiging bata. We will no longer be infants. Kapag nagmamature tayo at nagkakaisa tayo gamit ang kakayanan ng bawat isa and yung pag-i-equip ng mga leaders sa atin, hindi na tayo, we will no longer be infants. Ano ba mga infants? Marunong na ba yung maglakad? Marunong na ba yung magsabi kung nasaan yung mall, saan bibili ng diapers niya pag naubos? Kung anong healthy kainin o hindi? Siyempre hindi. Tama? Ang goal natin is magkaroon tayo ng sariling discernment based sa teachings of the apostles, teachings of the Bible na ipinapasa sa atin ng ating mga kapatiran, ng leadership, ng simbahan, tsaka pamamagitan ng kakayanan ng bawat isa. Then another metaphor is yung tubig, Hindi ka na daw infant. It doesn't make sense kapag inimagine mo parehong metaphor, sanggol, tossed back and forth by the waves. Wala naman yatang ganun. Yung bata, nilalagay sa dagat para alon-alunin. Hindi naman. Pero ang metaphor dito is someone na hindi alam kung paano mag-navigate sa buhay, sa spiritual life. So, ibabato ka lang papunta, pabalik ng hangin, ng bagyo, ng mga alon, blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Sa panahon nila, let's always think yung context nila, bago natin ipilit sa context natin. So, sa panahon nila, napakaraming teachings about what really is the right faith. Una pa lang sa mga Hudyo. Sa kanilang mga Hudyo. Ang daming mga interpretations. There are even those who believe that Jesus is there, but they don't believe that Jesus is the Messiah, or the Son of God, or the Christ, That Jesus is Lord. So there are different teachings. Yun na yun within sa loob ng kanilang bakuran. But outside, there are a lot of teachings even. There are a lot of philosophies, a lot of learnings, a lot of knowledge that exists, especially ang sulat na ito ay para sa mga taga-Epeso. Nabanggit ko nga ito palagi na ang Epeso ay isang mayaman na lugar. Kung saan napakaraming mga, it's a major civilization in that time na ang daming philosophies, daming religion. Na-discuss ko na ito last time, napaka-religious nila, tama? Itong Ephesus, Nandun sa lugar na to, sa karatig lugar na to si Ninang Linda de la Cruz sa mga panahon na to. The modern Ephesus, Turkey. So, sa panahon nila, ang daming ganong teachings. Sa panahon natin ngayon, ganon din. Ang dami rin teachings. Ang dami rin false teachings, Sabi pa nga dito, deceitful scheming, mga pangloloko, nang mamanipulate, At the same time, minsan, hindi ka lang naman niloloko. Minsan nakikiuso ka. Tama? Minsan pag may bagong mga movements, bagong mga hype,
bagong trend sa spiritual life. Sabi diyan, every wind of teaching na nadadala ka. Nadadala tayo. Nadadala ang maraming Kristiyano. In fact, isa sa tingin ko, na-observe ko ito sa pag-aaral ko sa seminary and pag-observe ko din sa personal experience and even how the spirituality of our countrymen looks like. Isa sa mga nagmo-motivate para sa isang tao na maging kasapi ng isang religious group ay kapag lahat nasasagot. Kahit ultimo detalye, kung may puwet bang ganito, kung may ganyan ba, ano? Bakit kaya ganun tayo mga Pinoy? We think that the right religion should answer every detail. Should care about everything na kahit na hindi na nagme-make sense. Pangalawa, we always want accuracy and certainty in everything. Kahit sa mga bagay na sinabi mismo ng Panginoon, ako, kahit the Son of Man, hindi ito alam. Kahit sinasabi niya, you will hear all these signs, pero hindi pa yan. Pero ang daming mga religious groups who would always want to be certain about everything to the point na iti-twist ang scripture, pagsasamasamahin yung mga kung ano-anong passages out of context, just to be certain to what they believe. Para ito na yun, may isasagot tayo sa tanong na to agad. May kahon tayo para sa lahat ng yan. Kaya lahat ng mga teachings, kinakahon, sinisystematize, ino-organize, and then ituturo ng as if there can be no room for discussion. Or even trust sa Panginoon na may mga bagay na hindi natin masisecure ang certainty in this lifetime. Now, I'm talking about that because that's how I observe people na mga Pilipino. Bakit sila naglilipat-lipat ng simbahan minsan, yung iba napupunta sa iba't ibang, sabihin na natin, gamitin natin yung word kulto kasi may sila, from there, sa kanilang mga bibig na mismo, na very, natural lang naman maging curious, Pero ganun tayo mga Pilipino siguro, na gusto natin lahat accurate to the detail. But that is not how we have been taught sa Bible. There are certain things na hindi mo kailangang malaman agad-agad. Or even in this lifetime. There are details na hindi na mahalaga sa paglago mo bilang Kristiyano. Pero may ibang grupo na kung kailan dapat i-celebrate to, dapat may ganitong feasts, may mga ganyan. Na strictly pa nga, magkocontradict pa ng Bible. Na we shouldn't be concerning ourselves with those things. And yet, ganun. So, kapag lumalago tayo at nagkakaisa tayo sa ating simbahan, sa ating pananampalataya at sa ating pagkakaisa bilang isang simbahan, we will no longer be infants tossed back and forth. The immediate and important result of being united in faith as a church is that its members are no longer easily swayed. Hindi na basta-basta madadala by wrong motivations and manipulations. Sometimes kasi, namamanipulate tayo. Pero sometimes, namamotivate tayo. Iba yung motivations natin sa pagpunta sa simbahan. Tama? Iba yung motivations kung bakit nasabi natin, ay, mas gusto ko yung simbahan na to. Bakit? Ano motivation mo? Kasi mas maganda yung, mas magaling yung, mas malaki yung, mas marami yung, diba? And mga binanggit kong yun, you wouldn't even see these things here sa sinabi ni Apostol Pablo. Mga indicators of a healthy church are not necessarily here. I'm not saying those things are bad, but hindi siya close dito sa sinasabi. It might be results,
pero we are swayed by wrong motivations. Minsan di mo na kailangang ma-manipulate. Minsan hindi mo na kailangang lokohin. Mali lang talaga yung motivation natin. To be easily swayed by the wind, every wind of teaching, bago ganito. But we must therefore devote, as a church, devote our time, lots of our time, to the teachings of Jesus and the training for ministry. Sa mga katuruan ni Jesus at sa paghahanda sa paglilingkod. Doon dapat ang focus natin kasi ang goal natin is unity in the faith, in the knowledge of the Son of God. Maturity. Pangalawa, this is a bit of another talon na naman, another metaphor na naman. Ano? Itong napakahabang sentences ni Paul sa verses 11 to 16, in fact, mas nauna pa. Ang dami na niyang sinabi, ang dami pang metaphors, ano, na hindi mo talaga maiintindihan in one sitting, and at the same time, hindi natin may exhaust na pag-usapan sa isang linggo lang. Ano? So that's why, whenever I look at it, there's always another way to tell it, there's another way to learn it, to discuss, and to practice. The church must work together. No, kanina, the church must work together towards unity in our beliefs and our being. Pangalawa, the church must work together towards Christ-like maturity that is rich in love. Magtutulungan para sa maturity na kagaya kay Jesus, na punong-puno o mayaman sa pagmamahal. No, kailangan ko ikabit yung rich in love or full in love or mayaman sa pagmamahal. Hindi lang dahil sa February ngayon na buwan ng pag-ibig at sa kung ano na pang dahilan, but because it says here in the text. Nasabi ni Paul, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. No, in every respect, sa bawat bahagi ng katawan o kapamaraanan, kung ano man ang metaphor na nasa isip mo. Meaning, sa kahit anong aspeto ng pagkatao ni Jesus, ay maging kagaya tayo. Yan ang ultimate goal. Hindi mo agad yan makukuha, hindi agad tayo makakarating doon. Probably even when we die, ano? But that's the path, that's the track. Sa pagbabalik ni Jesus, we will be like Him. Yun na yun. Pero ang goal natin is that kind of pattern na mapunta tayo doon. We will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head. Sino? The Christ. So ang guide at ang goal is to be like Jesus. Ang gabay at ang layunin ay maging kagaya ni Jesus. Na maraming bagay na pwedeng gawin na hindi kagaya ni Jesus. Maraming pinupursue na mga pinagkakaabalan sa simbahan na walang kinalaman sa itinuro ni Jesus. Tama? You can be devoted in many things not related to Jesus. Kung anong inehemplo niya sa atin, kung anong iminodelo niya sa atin, at kung anong itinuro niya, at kung paano niya itinuro yung kabuuan ng Biblia patungkol sa Kanya. Kagaya nga sinabi ko last time or last month, we must look at all things in our life, in the Word and in the world, using the filter of Jesus, the Jesus filter. At the lens, using the lens of Jesus. So ang gabay at ang layunin ay si Jesus. Ang gagabay ay mga bagay na itinuro at ipinamuhay ni Jesus. Ang layunin ay maging kagaya ni Jesus. And then sabi dyan, hindi pa nagtatapos sa metaphor si Paul, from Him, yung the head of the body, from Him the whole body joined together, held together by every supporting ligament,
Ano nga ba yung ligament sa Tagalog? Litid. Masarap ba yan? O binibigyan niyo sa aso kapag kinakain mo yung baka o yung manok ka. No? Pero mapapansin mo kahit tayo, no, lalo na tayo syempre, may mga litid. Ano? The ligament, they support our body. And so from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament, sabi ni Paul, it grows, lumalago, and it builds itself up. Ano? Pinagtitibay ang sarili as each part does its work. So, from Him, sabi ni Paul, lalago ang buong katawan. Meaning, ang source ng maturity pa rin ay si Jesus. Hindi yung mga kung ano mga motivational speakers o ano mga quotes na nababasa natin sa kung saan-saan. No, I'm not saying na mali ang mga quotes. They're very practical quotes na masarap at maganda ipamuhay, bulay-bulayan. But sa spirituality natin, if that quote doesn't have to do with the teachings of Jesus, then does not contribute to our growth bilang Kristiyano o bilang simbahan lalo na. But the source of maturity is Jesus. The picture of a healthy body, kapag tinignan mo yung buong katawan, andyan yung mga ligament. A bit of background, wala pang idea masyado ang science nila of what really is the function and parts ng ating katawan. Medyo gross pag-usapan, pero ang alam lang nila, kapag nililinis yung katawan, kapag namatay, nakikita nila buto, balat, laman, ugat-ugat, at mga litid. Di ba? Yun yung nakikita nila. Wala pa silang alam sa mga veins, mga glands, kung ano mga function nun, kagaya ng diniscuss ko na last time. So, when Paul describes this, we must think of the various other parts of our body na kabahagi at nagsusuportahan. Meaning, ang picture ng isang malusog na katawan ay kapag kabit-kabit siya, nagkakaisa sila in connection and coordination as each part does its work. Meaning, hindi nagkakanya-kanya at hindi naghihiwa-hiwalay. Ano? Wala naman yatang gigising sa atin sa umaga na iwan yung kanyang tiyan or naiwan ang kanyang utak. Pwede ba yun? Minsan kasi parang pwede yun. Naiiwan yung utak. But parang para ba naghihiwalay? Walang coordination at walang connection. Pero sabi ni Paul, a healthy body has coordination and connection. As each part does the work. Like for example, sino nag-breakfast kayo ng umaga? Now when you sit there sa mesa mo, may trabaho yung kamay mo. Sa pagdampot ng kutsara o kung nagkakamay ka, pagdampot ng pandesal. But it's connected to the limb, to this arm, hanggang sa braso mo, ay sa balikat mo. It's connected and every part does its work. Pero nagsusuportahan sila. May iisa silang goal. The same way kapag naliligo ka, the same way kapag nagluluto ka, each part of your body does its work, pero may coordination. May coordination at nanggaling lahat yun sa source, yung head, Jesus. So there's connection and coordination dapat sa loob ng simbahan. Hindi yung parang kunyari, pag magpaplano tayo, church planning, women, anong gusto nyong plano? Bahala na kayo, ha? Magkano budget nyo? Basta, magpo-provide na kami ng budget. Oy, youth! Anong plano nyo? Bahala na kayo, ha? O, anong trip nyo? Anong gusto nyo? Oy, mga kids, mga teachers nyo, anong plano nyo? Bahala na kayo. Basta masaya. Okay na. Wala kayong inapakang tao. Ito yung budget. But what Paul is saying is that yung maturity and direction ang gagaling kay Jesus so that there can be one body that will work together with coordination na ipagkakaisa at may connection sa isa't isa. It's something that we should really focus on. Especially na nagpaplano tayo palagi every year and then nagmi-meeting tayo every month and then
mas regular pa at nag-uusap sa iba pang mga bagay. There should be an awareness and effort na isa ang ating tinatahak. Amen? Hindi makaka-attain ng healthy body ang isang katawan kung yung kanang paa mo tumatakbo, yung kaliwang paa mo naglalakad lang. Or kumakain ka ng kumakain, pero ayaw ilabas ng iyong katawan. Diba? Or umiinom ka ng umiinom, pero hindi nilalabas at nagiging ihi. There should be a coordination sa buong katawan, sa buong simbahan. Now lastly, which is still part na number 2, sabi ni Paul, di ba sabi niya, merong dapat pagkakaisa sa pananampalataya, sa doctrine, sa teachings, pero sabi niya, to speak the truth in love. Kung pag-uusapan ang katotohanan, may kailangang konsiderasyon, malaking konsiderasyon, pag-ibig. Hindi pwedeng, basta naging totoo ako, ay gusto ko yan, yung nasa Big Brother na yan, nagpakatotoong tao siya. Bahala na masaktan ng iba, bahala na magmura ng magmura. Basta, totoo ang kanyang sinasabi at nagpapakatotoo lang siya. Di ba minsan ganun tayo? Wala tayong pake sa masasaktan, wala tayong pake sa kung anong pagkakaintindi ng kapwa. But sabi ni Paul, the truth, mas pure pa nga ito na truth, hindi lang tungkol sa'yo eh. Katotohanan ng Ebanghelyo, katotohanan tungkol kay Jesus, ituturo natin or pag-uusapan natin or ipagdidiwang natin in love, may pagmamahal. And kung alamin pa natin kung anong klaseng pagmamahal yan, it's there mula chapter 1 ng Ephesians hanggang chapter 6 ng Ephesians. Yung iba kasi, iniiba pa yan eh. Hindi, sinasabi ko lang naman sa kanya yun dahil mahal ko siya. Hindi niya naintindihan. Basta nasabi ko, basta mahal ko siya. Diba? Minsan ganun eh. Diba? Hindi natin nababantayan yung pananalita natin, yung boses natin, o yung approach natin. Ang mahalaga na ipaabot natin kung ano totoo without considering how it has been shared. Na kung dito pa lang sa loob ng simbahan, di na natin yun mapagtagumpayan, paano pa kaya kapag nagpo-proclaim ka ng katotohanan sa kapwa na hindi Kristiyano, sa mga hindi mananampalataya, sa hindi mo kagaya ng pananaw at paniniwala? How can we be effective sa pag-proclaim ng katotohanan tungkol kay Kristo kung hindi ka marunong mag-communicate ng maayos, ng may pag-ibig? Di ba totoo rin naman yan sa mag-asawa? Hindi mo naman pwede sabihin lang ng pasigaw na mahal kita. Tapos hindi mo naman ginagawa. Hindi mo naman ina-express sa ibang bagay. No? To be speaking the truth in love. We should practice that dito pa lang sa loob ng hindi dito pa lang. Dito talaga, dapat natin yan mas ginagalingan. Kasi kung anong mangyayari dito, lalabas at lalabas yan. To speak the truth in love. And that's why you can actually, sa panunood at pag-aaral at pag-observe ko, you can actually observe na itong taong to, idolo yan si ganito. The way he confesses things or speaks things. Pagka ganito, membro yan ni ganito. Tagasunod yan ni ganito. How you speak the truth in love will tell if Jesus is actually your head, your part of the body. Sabi din dito ni Paul, kapag nagkakaisa yung katawan, it grows and builds itself up in love. Meaning pati yung paglilingkuran, pagkilos sa loob ng simbahan, in love pa rin gagawin. In love pa rin gagawin. For example, sa pagtuturo, I have read a quote, I think just kahapon lang, sabi doon, love
what you teach, but love the people more. Those the ones who you are teaching. Hindi exactly yung napahaba ko, pero yun yung point. Ano? Mahalin mo kung anong tinuturo mo, pero mas mahalin mo yung tinuturuan mo. Nagigets niyo po ba? Does that make sense? Na sometimes, sobrang passionate tayo sa ginagawa natin na paglilingkod, pero yung supposed to be pinaglilingkuran natin, hindi naman talaga natin mahal. Na parang, minsan ganun. Papansin mo yan sa company, sa mga negosyo. No? Pwede namang, pag gagawang kita ng kape, gagawang kita ng pagkain, pero walang pagmamahal. Pwede naman, pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, next, anong bayad mo, anong utang mo, next, anong requirements mo. Gagawin mo yun ng maayos. Kasi magaling ka, pero walang pagmamahal sa pinaglilingkuran mong mamamayan. You can do that. Sa loob ng simbahan, sana hindi ganon. When you serve, so that we can grow together, we grow together and we build our church in love. Isn't it wonderful na sa daming mahalagang values o characteristics sa simbahan o sa isang Kristiyano, ang bumabalot sa lahat ng to na sinasabi dito ni Paul, I love. Isn't it consistent sa sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12 na pinag-usapan natin last time na ang daming gifts, ang daming kakayanan. Bago siya tumawid ng chapter 13, sabi niya, now, tuturo ko sa inyo kung ano mas maganda. Love. Kaya pagdating ng chapter 13, it's all about love. Kaya mga kapatid, whatever is happening in the church, kahit pa doktrina yan na napakahalaga, ang maggagabay pa rin dapat dyan ay ang pag-ibig na inihemplo ng Panginoong Jesus. Sabi ng iba, balansehin yung pag-ibig at ang katotohanan. May point naman yon, pero pag nakikita ko itong passage na to, ang naisip ko, ang katotohanan ay alipin ng pag-ibig. O, let me rephrase that. Ang katotohanan ay kumikilos dapat para sa pag-ibig. Kasi ang katotohanan ay instrumento ng paglago dito. At hindi mangyayari yan kung wala ang pag-ibig. At kung hindi papunta sa pag-ibig, walang paglago. To build itself up in love. The role of love is very special. It guides truth. It guides the growth. And it guides the work of the whole body. And it makes sense. Kasi kung susundin mo nga naman ang teachings ni Christ, ang teachings ng Bible, the sum of it all is love. And that's why it's the most desirable gift dapat na meron tayo, sabi ni Paul. Mga kapatid, as we move forward to another year, and in the years to come bilang isang simbahan, at kung sino pa makakasama natin dito, tatawagin ng Panginoon, at makatulong natin sa iba-iba pang mga organisasyon. Sana, huwag natin kalimutan that our church should move forward, building itself up in love. It should be centered on Jesus. Centered on Jesus. And it should be serving together and each other. And it should be strengthened by love. Tatlong S. Strengthened by love, serving together in each other, centered on Jesus. Marami pang iba, gagaya ng sinabi ko. But at least dito sa paglago, sa pagpatuloy na paglilingkuran at pag-aakayan, pag-encourage about isa, dito tayo dapat maglalagi sa mga bagay na to. Sa mga katuruan at ehemplo ng buhay ni Jesus. Sa paglilingkod sa bawat isa at paglilingkod ng sama-sama. At sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos.
na siyang babalot sa ating lahat. Sa anumang gagawin, sa anumang layunin, sa ginhawa o sa paghihirap, sa tagumpay o sa pagsubok. Happy anniversary, Bliss Christian Fellowship Church. Let's move forward with the grace of God, the guidance of the Holy Spirit, and the authority of our King, Jesus Christ.